Hi guys, ako nga pala si MM and gusto kong i-share sa inyo ang napagdaanan ko for this week as a commuter and as a motorista. I-discuss ko sa inyo yung ano nga ba yung mas okay, yung pagko-commute o yung pagmamotor. I-discuss ko sa inyo ng pakonti-konti kung ano yung magiging pros and cons nung napagdaanan natin for this week. Disclaimer lang po na ito po ay sarili ko pong karanasan at kung ano pa yung masasabi ko sa video na to ay nakabase lang po sa nangyari sa akin sa ngayong linggo na ito. Uunahin natin yung discussion simulan Monday, July 13. Hindi ako nun nakapasok kasi hindi okay yung pakiramdam ko. So, i-start natin yung pag-count natin nung Martes na po. So, nung Martes po is July 14. Nagmotor po ako nun. And nagastos ko po for that day is 200 pesos. So, papunta from Kalumpit to Marilao po muna kasi dumadaan muna ako ng Marilao para po umuwi muna sa aming bahay. Then, from Marilao hanggang may Kawayan, nakamotor lang po ako. Then, nung umuwi din po ako nun is may Kawayan to Kalumpit na po. 200 lang po ang kiniging gasolina. So, next, hindi ko na po mapapakita yung video. So, next is ang ating computation is sa Wednesday na po. Dito na mag-start na magko-commute na ako Wednesday, July 15. From umaga ng hali is magko-commute na ako. Bakit nga ba ako nag-commute? Mataas po na kasi yung baha and nagsabay na po yung baha and high tide dito sa Kalumpit. Kaya kailangan ko na po munang mag-commute. Napag-desisyon na po ng partner ko na magko-commute po muna ako kaysa po sa alang-alang yung kalagayan ng aking motor, mas lalo pa pong lalaki yung gastos. So, i-compute natin yan kung magkano yung naging gastos ko sa commuter mula Wednesday hanggang Friday ng umaga. Kasi nung Friday na itong hapon is nagmotor na po ulit ako. And so far doon sa 200 pesos na panggas natin for this week is wala pa pong nagasto. Wala pa po ulit akong nabawas doon. Kumbaga, may mabawas man po doon sa 200 pesos na pinanggas natin. Konti pa lang po. Okay? Tignan natin yung magiging computation natin simula nung Wednesday ng hapon hanggang Friday ng umaga is total is 240 pesos. Then let's discuss naman tungkol sa pros and cons ng pagmumotor at pagmumotor. So, start natin sa pagmumotor. Ano yung cons ng ting pagko-commute is mas makakapagpahinga tayo kahit papaano kumpara kung tayo yung magiging driver. Then yung cons niya siguro for me is hindi natin hawak yung oras natin. Meron ako dito isang situation kung saan pinababa ako sa jeep. Pinaba ako ng jeep guys, kaya minsan ayoko talaga mag-jeep. Mas okay yung chat ko kasi dumidiretso. Lalakad tuloy ako ngayon. Lumboy pa lang ako. Pagdating naman sa pagmamotor, isa syempre sa pros ito is hawak natin yung oras natin dito kumpara sa pagmamamasahin natin araw-araw sa pag-commute natin. Mas convenient siya pagdating sa oras at syempre pagdating din sa pagtitipid about sa money. Cons lang natin dito is syempre hindi natin maiwasan kung minsan is may makakasalubong tayong hindi ganun kagaling na driver or mga tinatawag natin na kamote rider. So lagi natin tatandaan na always drive safely. Thanks for watching. See you soon.